Naglalakbay ang isang vapor tabo sa kahabaan ng Ilog Pasig, galing Maynila at patungong Laguna. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang ibabaw ng vapor kung saan lulan ang mga mahalagang tao sa lipunan, katulad na lang nila Don Custodio, Kapitan Bensay na isang manunulat, si Simon na isang mang-aalahas, at ang mga praileng sila Padre Salve, Padre Florentino, at iba pa. Samantala, sa ibabaw na bahagi naman ng vapor, matatagpuan ang mga inchik at indio na nagsiksikan sa dami ng pasahero. Ang hatian na ito ay nagpapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiiral sa sistema ng lipunan. Ay, ang Ilog Pasig, ang daming malulungkot at masasayang alamat na halos lahat ay alam ko. Pero maaari ko lang ikwento ang masasaya at gustong kalimutan ang malulungkot. Mukhang meron kang nais at pahiwatig sa salitang malungkot. Ano ba ang nangyari? Talas ang iyong pandinig. Sa totoo lang, kapag naaalala ko ang pangalan ng ilog, naaalala ko ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra. Ibarra, parang narinig ko na ang pangalan na iyan. Ano ba ang nangyari? Alam niyo ba? Senyor Simon, di kayo namumutla. Itong paglalakbay na ito ay medyo mahirap sa katulad mo. Ayos lang ako, Padre Florentino. Huwag na natin pag-usapan ang hirap ng paglalakbay. Pakinggan na natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Ibarra na nag-aaral sa Europeo at bumalik. Sa kanyang pagbalik, nalaman ang pagkalisan ng kanyang ama. Tumingin kayo sa dako roon. Ayon sa kwento, habang tinutugis ng mga kawal, ito ay tumalon sa ilog at pinaulanan ng bala. Ang tubig ay nagkulay dugo, hudyat ng kamatayan ng binata. Ano ang nangyari kay Maria Clara? Nakasal siya kay Linares? Lumipas ang 13 taon, ayun lamang alam ko, hanggang namatay si Ibarra sa ilog na ito. Maaari kong tapusin ang kwento. Kaibigan ko ang nagampun ni Maria Clara. Sa kanya ko nalaman ang buong kwento. Kung totoong mahal mo ko, tulad ng sinasabi mo, hindi mo ko hayaang magpakasal kay Linares sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gusto kong magpakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito dapat ang malaman mo, Padre Damaso. Kaya namin ni Ibarra lagpasan lahat ng problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon wala na siya. Patay na siya. Ano ang maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin muli. Hindi nga, pero kaya mo kong tulungan makalimutan siya sa pagpasok sa akin sa kumbento. Hindi ako papayag na ikaw ay maging isang madre. Dalawa lamang ang aking pinagpipilian, ang mamatay o ang pumasok sa kumbento. Mamili ka sa dalawa. Walang magagawa si Padre Damaso, kundi ito pa rin lamang ang hiling ng dalaga na pumasok sa kumbento. Gaganda ng kwentong pag-ibig, ngunit nasaan na siya ngayon? Saan pa ba, kundi sa kumbento? Hay nako, kay bago naman ang takbo ng kubyerta, mababaw siguro ang ilog. Kung sa bagay, wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas. Wala tayong maaaring gawin, Doña Victorina. Ayoko sanang kontrahin ang iyong sinabi, Ginoo. Ngunit ang bababaw na ilog na ito ay kaya nating malpas kung tayo ay maghukay ng panibagong lagusan. Ano ang magagawa naman noon, Senyor Simon? Mapapabilis ito ang ating paglalakbay at wala ng mababaw na ilog. Sa aking palagay, hindi ako sangayon sa iyo sinabi, Senyor Simon, sapagkat
Maraming pera ang kailangan sa pagpapagawa noon. Saan naman kukunin ang salapi? Hindi natin kailangan ng pera. Pagawin ang mga bilanggo. Nang sa gayon walang pera ang kailangang gastahin. Hindi sapat ang ating mga bilanggo. At kung ang mga bilanggo ang ating gagamitin, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ako naniniwala dyan. Nag-alsa ba ang bayan ng Ehipto laban kay Titus? Akala ko ba maalam ka tungkol sa kasaysayan? Hindi tayo ang mga Ehipto at Hudyo. Ay nako, wala kang kwentang kausap. Hindi ka makaintindi. Kaya natin ipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila, Kapitan Basilio. Paano mo nasabi? Binigyan namin ng kabayo si Padre Rene bilang regalo. At nangako siya makikipagkita kay Kapitan General. At ang mayamang si Macarigel ay nagkalok sa kanyang lumang bahay. Hindi ko labis maintindihan kung bakit ninyo pinipilit ang Akademya ng Wikang Kastila. Sa panahon ko, Latin lamang ang aming pinag-aaral. Si Kapitan Basilio talaga makaluma. Hindi pinapahalaga ng modernasyon. Ganyan naman lahat ng may edad. Nga pala, anong sabi sa iyo ng iyong si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Payag naman siya. Sa totoo lang, palagi niya na ako sinasabihan tungkol sa kasal. Yung hindi lang magandang masasabi kay Paulita ay ang kanyang tiya na si Doña Victorina. Oo nga eh. Talaga bang nais niya hanapin mong kanyang asawa? Oo, kung hindi, maaaring mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Pero sa totoo lang, si Don Tiburcio ay nagtatago kasama ang aking tiyo. O, Senyor Simon. Sagani, eto si Senyor Simon, ang mga lahas. Huwag sanang masugat ang iyong damdaming Ginoong Isagani. Ngunit totoo ba na napakahirap ng iyong probinsya na hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan sa buhay. Ayun ang dahilan kung bakit hindi kami nabili. Tingin ko dapat tayong uminom ng alak para sa pag-unlad ng iyong probinsya. Salamat, Senyor. Ngunit hindi ako na umiinom ng alak. Sagani, ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio. Pero sa oras na makita ko siya, mabigat ng pakiramdam ko sa kanya. Dapat tayong lumayo sa kanya. Isa siyang malakas na tao at ang kanang kamay ng general. Talaga? Oo, ayun ang sabi ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kaaway. Nakita kaya niya si Kapitan Tiago? Oo, si Kapitan Tiago ang kasama niya pagdating niya dito. Kaya ngayon, pinaghihinalaan na siya. Hindi ako papayag na magpalila ka. Ayoko din sana doon. Kaso ito na lang ang tanging paraan upang makabayad tayo para itaas. Bakit hindi mo na lang ibenta ang lakit na ibinigay sa iyo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yun. Magpapalipin na lang ako kaysa ibigay ang lakit dito. Kahabag-habag ang buhay ng aking anak na si Tales. Binilaan ko na siya sa pagiging kurap ng mga prailo. Namatay ang kanyang asawa at nakatakas si Tano. At ikaw, Huli, gusto mong magpaalipin kay Hermana Penchang para lang pagtubos sa iyong ama. O aking iko, huwag mo masyadong damdamin ang aking gagawin sapagkat ito'y para lamang sa kapakanan ng aking ama. Isa kang napakabuting anak ako. Laging pasasalamat sa taong kumupkop. Ako'y binihisan. Ako'y pinag-aral. Ngayon, ako'y pauwi na sa nagsilbing tahanan. 13 taon ang nakalipas ngunit alaala ng pigati sa riwa pa. Ang inang si Sisa na nabaliw at ang kapatid na si Crispina na napatay. Buong buhay puno ng pagdurusa at pigati. May taong malapit. Si Senyor Simon. Parang napaka-imposible pero baka totoo. Diyan ka lang sa iyong kinatatayuan kung ayaw mong mamatay. Kung naalala mo ko, nagkita rin tayo sa lugar nito noon. Dito, nakilala mo ako? Ang alam na lahat ng tao patay ka na, Crisostomo Ibarra. Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, ay dapat na maging lihim sa lahat. Walang dapat makaalam nito. Kung hindi, maaari mong ikamatay mo o ikamatay ko. Wala akong balang ipagkanulo ka, senyor. Yung sikreto ay hindi mo nalaman ng iba. Inaasahan kong sasabihin mo yan. Dahil parehas tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina ay nabaliw dahil sa kasakiman ng Espanya. At ang iyong kapatid ay pinatay. Ako'y umalis sa aking bayan upang magpayaman at maghiganti sa kanilang lahat. Parehas tayong naghahanap ng katarungan, kaya dapat tayong magtulungan. Ang gobyerno masyadong malakas. Kaya nag-iisa lamang. Paano mo gagawa ang iyong paghiganti? Ako'y naglakbay upang magpayaman. Nasaksihan ko ang kanilang karangyaan at pang-aabuso. Sa kanilang kasamaan ay minsan nakisama ako. Bakit? Dahil ang mga taong naabuso at nasaktan ay magiging kasama natin sa araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, maaasahan ko ba ang iyong tulong? Isang pribileya iyon, ngunit kailangan kong tanggihan. Hindi ako ang taong politiko.
Nais ko lamang manggamot at iyon ang nais kong gampanan. Bago manggamot ng mamamayan, gamutin muna ang bayan. Kinakaya mong ipikit ang iyong mga mata sa katotohanan na ang iyong ina at ang iyong kapatid ay pinatay dahil sa kasamaan ng Espanya. Matagal na silang patay. Pag sumama ba ako sa iyo, mabubuhay ba sila? Paano ang iyong bayan? Hahayaan mo na lang? Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nag-aaral ng mabuti. Naniniwala ako na ang katarungan ng kalayaan ng ating bayan. Ang kalayaan ay makakamit sa isang madugong labanan. Magkaiba tayo ng pananaw, senyor. Ikaw ay may karapatan sa iyong sariling desisyon, Basilio. Hindi na kita aakitin na intindihin ang aking pag-iisip. Ngunit kung magbago ang iyong isip, puntahan mo lamang ako sa aking tahanan. Huwag mo akong kaawaan, Lola. Hindi naman gaano kalayo ang bahay ni Hermana Penchang kaya't kaya pa rin kitang bisitahin. Kung bumalik ang aking ama, pakisabi na lang na ako ay pumasok na sa kumbento. Aalis na po ako. Hala, ano ang nangyari? Bakit siya napipi? Ano ang nangyari sa kanya? Si Kabesang Tales ay nakalaya mula sa pagkakabilanggo ng dahil sa salaping nalikom ni Huli. Kinabukasan ay dumating si Simon sa kanilang tahanan, dala ang iba't ibang alahas na nais ibenta. Ang aking bahay bukas para sa inyo, Senyor Simon. Maraming salamat, Kabesang Tales. Ang aking plano ay magpatungo patuloy ng San Diego. Sa tingin mo, sapat na ba itong aking revolver para sa mga Guardia Civil? Hindi ako sigurado, Senyor. Salip ang mga revolver nila ay napakalakas. Tama, ngunit ang aking revolver ay kaya silang talunin. Nakikita mo ba ang punong iyon? Hanga-hanga. Ang inyong revolver ay simple at malakas. Ang revolver na ito ay nabili ko pa sa ibang bansa, Kabesang Tales. Kung meron ka nagdasal sila, huwag ka magpapahalata dahil tagtaasan ni Simon ang presyo. Tama, matalas ang kanyang pag-iisip pagdating sa negosyo. Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ko ang mga pulseras na ito sa buong mundo. Napakagandang diamante at mga ruby. Ang kayamanan ay maaari mong ikasirag inang sinang. Isang dakot nito ay malaking porsyento ng bayan ang uuwing luhaan. Tama si Senyor Simon. Tama, ang kayamanan ay maaaring dahilan ng masamang bagay sa buhay. Ako ay bumibili ng alahas at nagbebenta. May iaalok ba kayo sa akin? Wala akong mayalok sa iyo, Senyor Simon. Sa halip lahat ng alahas na tabi ng aking anak ay naibinta na. Mali ka, Kabisang Tales. Mayroong itinira si Huli. Ang lakit ay binigay sa kanya ni Basilio. Ang lakit tayo na ay mahalaga kay Huli. Sa totoo lang, mas pinili niya na magpaalila kaysa maghiwalay sa lakit ni Maria Clara. Maria Clara? Oo, Senyor Simon. Paano napasa kamay ni Basilio ang lakit na iyon? Ang kwento ay binigay ni Maria Clara sa taong may kitong dahil sa awa. At yung taong yon, ginamot ni Basilio at ginamit ang lakit bilang pambayad niya. Hindi ko nakikita ang lakit na iyon. Ngunit gusto ko na iyong bilhin ng 500. 500. Kinakailangan ko muna ang kausapin ng aking anak, Senyor Simon. Babalik ako bago dumilin. Maghihintay ako, Kabisang Tales. Nasaan ang aking revolver? Ha? Ano to? Isang sulat mula ay Kabisang Tales? Senyor Simon, ipagpatawad niyo ang aking pagnakaw sa loob ng sarili kong tahanan. Ipagpapalit ko ang relikaryo sa inyong revolver. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y mamumundok at sasama sa mga tulisan. Ipinapayo kong mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na mahuhulog kayo sa aming mga kamay ay tiyak na hingan kayo ng malaking tubos. Telesporio Juan de Dios. Aking papahalagaan kung tatanggapin mo ang aking hinihiling. Kung alam ko lang ang aking pera ay hindi unlad, hindi ko na sana ito isinugal. Hindi pa ba sapat na nagpaulila siya sa'yo?
Oo, ngunit kulang pa. Huwag kang mag-alala, handa akong bayaran lahat ng perang ginastos mo matubos lamang si Huli. O siya, akin na yung bayad. Ika'y malaya na Huli. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Basilio. Ang kasiyahan mo ay sapat na. Handa akong gawin lahat para sa kasiyahan mo. Ang aking pinag-iisipan ngayon ay kung saan kami titira ng aking lolo. Teka, bakit ka ngumingiti, Basilio? Malalaman mo rin mamaya. Ito ang iyong bahay, Huli. Hindi ganong kalakihan ngunit malayo ito sa problema. Basilio, salamat sa lahat ng ito. Dapat ko nang makita si Lolo ngayon din. Lolo, mayroong taong nagmagandang loob sa atin. Ito ay aking tukulis sa mga taong aking pinahalagahan. Paano mo ito nagawa, Basilio? Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngunit, saan ka nakakuha ng perang pagtubos sa akin at pambili ng bahay na ito? Ako'y nakapag-ipon, Huli. Hindi gaano kamahalan ng pagtubos ko sa iyo at sa bahay na ito. Babalik ako bukas at may kailangan pa akong gawin. Ako'y maghihintay sa iyong pagbabalik, Basilio. Pakilagpasan ang plano tungkol sa paralan. Masyadong mahabang proseso iyon. Ano pa bang meron dyan? Ang mga estudyante ay humiling ng bagong saktura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang iba? Imbis sa problema sa paralan, ano bang kaibahan nito? Ngunit, Kapitan, ang mga estudyante ay naghahangad ng Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Ano bang naisip nila at naisipan nila iyon? Kahibangan? Sa aking pananaw, maganda kung susuportahan natin itong ideyang ito. Suportahan, ang inyong iniisip ay mali. Hindi dapat pabigyan dahil kung maiintindihan ng mga Indio o salitang Kastila, lagi nila tayong tututulan. Sa iyong sinabi, naniniwala ka na kung napag-aralan nila ang Wikang Kastila ay para sa kanilang ikabubuti? Oo, dahil sa isang maikling hiling, kabaliwan at hindi naaalala. Kung ako ang tatanungin, nakapanghinala ang panukalang iyan. Tama, magkakaroon lamang tayo ng tahimik na pag-aalsa gamit ang papel at lapis. Pag-aalsa, sa aking tingin, hindi pa nakikita ang kinalaman ng iyong sinasabi pa dis Bayla. Sa isang punto na ang panukalang iyon, maraming tao ang gustong-gusto magbago. Sa pamamahala ba ito ni Isagani? Ang isang binatang walang kwenta na suportado ng paring Indio at nila Makariig at Basilio? Sa aking konklusyon, ang panukalang iyan ay hindi dapat gawin. Hindi tayo makasisigurado kung anong klaseng tao ito si Basilio. Sa halip, wala pa si Padre Salve upang kwentuhan tayo tungkol sa binata. Parang ang daming tinatagong lihim ni Basilio sa iyong sinabi. Siya ay may basa ng unay sa Guardia Civil. Sa kanyang kabataan at ang kanyang ama ay namatay sa isang kaguluhan. Kung ganon, gusto ko ang kanyang pangalan ay nakasulat. Kapitan General, paumanhin sa aking pagbanggit sa panukalang ito. Ang mga taong kasangkot sa panukalang ito ay kahinahinala na dapat huwag gawin ang kanilang hinihiling. Ang mga Indio ay dapat lang huwag matuto ng wikang Kastila. Ang dapat nilang matutunan ay magbayad ng buwis at sundan ang utos at manatiling mangmang. Ngunit bakit? Bakit dapat sila ipagkait ng kaalaman? Hindi ba tutol kung malaman nila ang wikang Kastila? Sila ay magiging kalaban ng Diyos at ng Espanya. Kung tutol tayo, mahuhulog tayo kasama ang pamahalaan. Hindi ko tingin na iyon ay mangyayari kung natutunan nila ang wika. Bakit? Ano, bakit hindi natin hayaan na si Don Castillo na ang magdesisyon sa usaping ito? Dahil dyan, ang pag-usapan natin ay pagpabukas na lamang. Nasaan si Makaray? Ano ang nagpapatagal sa kanya? Magsiyahan mga kaibigan, nang tayo ay nagtagumpay. Anong ibig mo sabihin, Makaraig? Nagkita kami kanina ni Padre Erin at sinabi niya sa akin na mahigit isang linggo nang pinag-usapan ng ating panukala. Kasama sina Padre Camura at Padre Sibayla. Ngunit pinutol ng Kapitan General ang usapan at inangat ito muli ni Padre Sibayla tungkol sa edukasyon. At doon natin malalaman ang resulta. Hindi ba matagal iyon? Ayun ang sinabi ni Padre Erin sa sobrang saya. Sa iyong sinabi, nasa kanyang palad ang solusyon sa problema. Tama ang sinabi ni Don Custodio at nangako siya na may gagawin siya sa buwan na ito.
Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kanyang hikayatin si Don Custodio at siya ay isang Indio at matalik na kaibigan ng aking tiyo. Paano ka kasigurado na tatanggapin niya ang ating hiling? Ako na ang aalam. Kung hindi ko makikayat si Don Custodio sa mabuting pamamaraan, gagamitin natin ang mga mananayaw na si Pepay. Marunong ka na magsalita ng wikang Kastila. Hindi na kinakailangan ng paralan. Hindi ako narito para lamang sa aking sarili, ngunit para sa mga estudyante ng akademya. Pagdating ng araw ng tanda ka na, maiintindihan mo rin ang aking sinasabi. Sa pagdating ng panahon na may putiin ang aking buhok, ito'y magpapaalala sa akin sa aking pagtangging tumulong sa aking kapwa sa oras na higit silang kailangan. Napakadaming bayarin, ngunit kente lang ang nagbabayad. Kahiya-hiya, kailangan ko ng pera. Akala ko makakabayad ka ng sa 9,000 na iyong inutang. Ang 9,000 iyong inutang ay gagawin kong 7,000 dahil ayoko rin namang maglugi ang iyong tindahan. Salamat. Ngunit sa isang kondisyon, Ano iyon? ako ay magpapatago ng mga armas sa iyong tindahan ngayong gabi. Hindi na kasi magkasya sa aking tahanan. Wala kang dapat ipangamba. Dahil ilalabas ko lang naman ang mga armas na iyong paminsan-minsan at dadalhin ko sa aking bahay. At kung mahuli silang may hawak na baril, tayo ay makakalikom ng pera para sa kanila. Lahat ng ito ay nakaplano mo. Kailan ba magsisimula ang palabas? Ako'y naiinip na at gayon din ang iba pang nasa bulwagan ito. Pasensya. Ang kailangan nating pairalin, isagani. Hinihintay pa natin ang pagdating ng Kapitan General. Mayroon na bang resulta, makaraig? Umayag na silang tumulong. Pinahalaga nila ang pinapakitang galing ng mga estudyante sa pag-aaral. Hindi tayo ay nagtagumpay. Hindi pa, Pekson. Hindi pa natin masasabi na tayo ay nagtagumpay dahil ang mga praile ay nagpupulong muli para sa korporasyon. Ang nakakatawa pa, si Padre Erin. Gustong bigyan ng suhol ang nagbibigay ng tulong. Wala talaga sigurado sa mundo ito. Aking pinaniniwalaan din. Kala ko nagtagumpay na tayo. Kumusta ka na, Basilio? Senyor Simon, hindi ko na malayan yung pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay malala na sa dahilang mabilis na pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Unti-unting nilalason, tulad ng bayan. Makinig kang mabuti, Basilio. Kakaunting sandali na lamang ay magsisimula na ang himagsikan. Senyor Simon, sinabi ko na sa inyo dati pa, wala akong balak sumali sa politika. Narito ako ngayon upang papiliin ka sa kamatayan o magandang kinabukasan. Kung kami ay magtatagumpay, lahat ng hindi sumasang-ayon sa amin ay ituturing namin kaaway. Kamatayan ng magandang kinabukasan? Tsak na ba ang inyong pagtatagumpay? Kaya kong hikayatin ang lahat. Sa aking mga sinabi, naniniwala sila na galing sa general o sa mga praile ang aking mga sinabi. Nang sa gayon, napapadali ang pagkumbinsi ko sa kanila na sumali sa aking panig. Ano ba ang aking magagawa? Simple lang. Pumunta ka sa Santa Clara. Itakas mo ang aking pinakamamahal. Si Maria Clara? Tama, si Maria Clara. Siya lang ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Ginagawa ko ang lahat ng ito upang mabuksan ang pintuan ng kumbento. Ngunit huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Maria Clara. Sinungaling! Buhay pa si Maria Clara at ngayong gabi ko siya sasalbahin. At ikaw ang mamamatay. Totoo ang aking sinasabi. O siya, kung ayaw mo maniwala, bisitahin mo ang kumbento para malaman mo ang totoo. Ha? Namatay siyang hindi man lang niya nalalaman na buhay pa ako? Ano pa ang silbi ng buhay ko? Tadeo, anong nangyari dito? Kagabi, may mga paskil na nakita at nagkaroon ng kaguluhan. At mukhang masaya ka. Malamang walang pasok sa isang linggo. Juanito, anong nangyari dito? Bakit ako? Wala akong kinalaman dyan. Sagani, alam mo ba kung sino naglagay ng mga paskil na iyan? Wala akong alam. At bakit natin iimbestigahan ang panganib na ito? Ayon sa nabalitaan ko, nakabilang ko si Basilio. Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya na, ngunit dahil nga sa patay ng si Kapitan Tiago, kaya wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Tulungan mo ako, Hermano Bali. Pakiusap. Alam ko na, si Padre Camora. Tama, makakatulong siya sa iyo. Kaya halika huli at pupuntahan natin ang padre. Ngunit, Hermano Bali, wala na bang ibang paraan? Alam mong siya'y makapangyarihan at may impluwensya sa pamahalaan.
Paniguradong may liligtas niya ang isang bibitayin, kaya halika huli at pupuntahan natin ang padre. Ngunit, Hermana, Dali na huli at pumasok ka na. Siya lang ang makakatulong sa'yo upang makalaya si Basilio. Huwag ka naman maging makasarili at tulungan mo si Basilio ngayong kinakailangan niya ang tulong mo. gagawin ko ito para sa'yo, aking mahal. Patawad. Ano ba huli? Tara na! Makasalanan! Makasalanan! Malapit na ang kasal. Talaga, kala ko ang kanyang mapapangasawa ay si Isagani. Alam mo naman, hindi mo kilala si Paulita Gomez. Nais lang naman niyang humigay sa malambot na kama kaysa sa magtiis sa ganyan. Eh di sino? Si Juanito Pilares. Sigurado ang kasal ni Isagani at Paulita ay tiyak na magiging grande. Paano mo naman nasabi? Dahil sa nagkakalat na balita na maghahagi si Simon ng brilyante at alahas upang handog sa bagong kasal. Ang swerte naman ni Juanito at kay malas ni Isagani. Paulita, totoo ba? Mahal ko, sagutin mo ako. Totoo bang magpapakasal ka na? At kay Juanito pa talaga? Isagani, patawarin mo ako. Hindi ko nais nasaktan ka. Ngunit ginagawa mo na. Paulita, tumingin ka sa aking mga mata. Walang katotohanan namang iyon, hindi ba? Hindi ka magpapakasal sa iba, hindi ba? Tayo magpapakasal sa tamang panahon, hindi ba? Isagani, ayoko na. Tama na, maghiwalay na tayo. Akala ko ba'y sa akin ka masaya? Ang sabi mo pa nga ay... Isagani, ayoko na. Hindi na kita mahal. Nakakapagod kang mahalin. Magpapakasal ako kay Juanito dahil iyon ang makabubuti para sa akin. May bibigay niya ang lahat ng kailangan ko. Hindi, Paulita. Hindi ako papayag. Makinig ka sa akin. Hindi, Isagani. Ikaw ang makinig sa akin. Intindihin mo naman ako. Ang nais ko lamang ay ang para sa ikabubuti ko. Hindi mo may bibigay sa akin ng buhay na aking nakalisnan. Hindi. Hindi mo iyon kaya. Kapag pipiliin kita ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo. Paulita, aking sinta. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gagawin para manatili ka. Gagawin ko ang lahat, mapatunayan ko lamang ang aking sarili, maging ang pag-ibig ko para sa iyo. Sabihin mo, tatawirin ko anumang bundok, lalanguyin anumang dagat, maging ang mga bituin ay aking susungkitin, huwag ka lang mawala. Isagani, hindi sapat ang pag-ibig na kaya mong ibigay para tayong dalawa ay mabuhay. Hindi ako mapapakain ng pag-ibig na sinasabi mo. Hindi mo rin ibig ang mga sayawang lubos kong hilig. Ipagpatuloy mo na lamang ang iyong pangarap para sa iyong lalawigan. Hindi, mahal ko, sabihin mong nagbibiro ka lang. Isagani, hindi. Buo na ang desisyon ko at alam kong tama iyon. Formal na akong nakikipaghiwalay sa iyo at magpapakasal na kay Juanito sa makalawa. Mas mabibigyan niya ako ng magandang buhay kaysa sa iyo. Patawarin mo akong Isagani, ngunit hanggang dito na lang tayo. Imbitado ka pa rin naman sa aming kasal kung nais mo mang dumalo. Paalam na. Maging maligaya ka sana. Pero Paulita, mahal kita. Mahal na mahal kita at mababaliw ako kapag nawala ka. Alam ko, ngunit Isagani, tama na. Ayoko na, hindi na kita mahal. Pakawalan mo na ako at baka may makikita pa sa ating dalawa. Ayokong ito pa ang maging dahilan ng pagkaudot ng aking kasal kay Juanito. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Paalam na, maging maligaya ka sana. Sabihin mo sa akin, mahal, paano ko magagawang maging masaya kung ikaw mismo na aking kasayahan ay mawawala na sa akin? Senyor, meron pong naghahanap sa iyong nangangalang Basilio. Bilisan mo at papasukin mo siya. Basilio, pumasok ka na. Hindi ko alam kung bakit ako pinarusahan ng ganito ng Diyos. Ngayon, nandito na ako upang magiganti. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka narito? Oo, Senyor Simon. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa nagpalaya sa akin. Ngayon, nandito na ako upang tumulong sa paghihimagsik. Katarungan sa atin. Hindi ko na sinimula ng himagsikan sapagkat akala ko'y nabandahan niyo na ako. Ngayon, wala nang naiwan na tao na aking mamahalin. Wala nang halaga ang iba. Lampara, anong plano mo? Anong magagawa niyan? Malalaman mo mamaya. Nitroglycerin? Tama, yan ang ating gagamitin upang maging armas. Paano naman ito natin gagamitin? Lahat ng tao ay magsasama-sama ngayon. Gamit ang lamparang iyan, pasasabugin natin silang lahat. Kailan? Tungkol saan naman ang sama-sama?
Ngayong gabi, ang lamparang iyan ay nandoon sa handaan. Iyan ay sasabog at magsasanhi ng sunog. Hindi mo na kailangan ng aking tulong? Sa pagsabog ng lampara, sinyalis iyon ng pag-atake ni Nakabesang Talis na nasa bundok ng Santa Mesa. Nandoon, papasok sila sa bayan at magkakaroon ng kaguluhan. Ang mga ayaw lumaban, patayin silang lahat. Lahat? Oo, lahat. Walang duwag sa atin. Ngayon bawal ang mga duwag. Ang aking pinahalagahan ay kung ano ang sasabihin sa atin ng mundo sa kaguluhan. Ang mundo ay papalakpakan pa tayo. Ang mga Europyo ay pupurihin pa tayo. Dahil sa halip na nagsuta lamang ang kanilang tinitingnan, wala sa pamamaraan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Wala namang naibigay sa akin ang mundong ito. Ang aking kapatid, ina at kasintahan ay napatay dahil sa walang katarungan. Nasisiyan ako sa mga sinasabi mo, Basilio. Ngayong gabi, alas 10, magkita tayo sa San Sebastian para sa iba pang kailangan mong gawin. Ayon sa gusto mo. Sa pagpasok ng oras ng bandang alas 9, siguraduhin mong malayo ka na sa kalyean na kung gusto mo pang mabuhay. Sa pag-alis ni Basilio sa tahanan ng mga alahas, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso dahil mabibigyan niya ng katarungan ang mga minamahal niya sa buhay. Ngayon ang kasal nila Juanito at Paulita. Magaganap ang kasalan sa lumang bahay ni Kapitan Tiago. Lahat ng bisita ay may kinalaman sa pamahalaan. Ngayon ang huling gabi ng mga namamahala sa Maynila. Sa tingin mo, kailan pa ba magkakaroon ng kasal sa liwanag? Puro hindi naman sila habang buhay sa dilim. Ipagpaumanin ninyo mga Ginoo, ngunit kailangan ko nang umalis. May mahalaga pa akong pagpupulong ngayong gabi. Maganda siguro siya, Senyor Simon. Kung ang iyong sinasabi ay ang nasa isip mo, nagkakamali ka. Hindi ako malulong sa pag-ibig. Papasukin mo ako! Hindi ka maaaring pumasok ng walang imbitasyon. Ano ang nangyayari dito? Wala naman po, Senyor Simon. Sa eskolta, dali. Ako si Kabisang Talis. Kilala bilang kilabot ng Luzon, na niloko lamang si Simon. Sa panahon na mahuli ko siya, pagbabayaran niya ang nangyari sa ating kasamaan. Sinungaling Ginoo, niloko niya tayong lahat. Padre Florentino, tulong! Ha? Simon, Diyos ko, ano ang nangyari sa iyo? Halika at pumunta tayo sa silid upang magamot ang iyong mga sugat. Salamat, Padre Florentino. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Padre Florentino. So that para kay Padre Florentino. Akala ko natutulog ka, Senyor Simon. Kamusta ang iyong karamdaman? Ano ang sulat na yan, Padre? Ito, isang telegrama. Ano ang nilalaman? Ayon dito, ikaw ay dadakipin paglubog ng araw. Nauuhaw ako, Padre. Sandali lamang. Wala nang saysay ang lahat. Mas mabuti pang wakasan ko na ang sarili kong buhay. Mahabagin, anong nagawa ninyo, Senyor? Nakakaramdam ako ng sakit. Matinding sakit. Ngunit ang sakit na ito ay hindi na magtatagal. Uminom ako ng lason upang mawala na ang lungkot at sakit. Alam ng Diyos na lahat tayo ay nagkakamali, Senyor Simon. Ika'y pinatawad na niya. Pinakita niya ang kanyang kalakasan. Tinalo ang iyong balak at pinarusahan kanya, ngunit hindi ka hinatulan. Sa iyong tingin, ang ating bansa ba ay uunlad? Ang Diyos ay ang katarungan at kaawaan. Hindi niya kayang questionin ang kanyang ginagawa. Ngunit naniniwala ako, kung walang kalayaan ay walang katarungan. Bakit niya ako pinigilan sa aking mga balak? Pag ako'y nagtagumpay, makakamit natin ang kalayaan. Baka nakita niya ang walang katarungan ang isyong pamamaraan para makuha ng kalayaan. Tanggap ko ang iyong pagpapaliwanag. Ngunit bakit hindi niya pinarusahan ang mga taong dahilan ng aking paghihimagsik? Huwag mo siyang sisihin, Senyor Simon. Ang kanyang parusa ay dadating din. Salamat, Padre Florentino. Sana ikaw na buhay pa ay makita mo ang kalayaan ng bayan na ito. Nagbibigay kasiyahan sa akin na magkaroon ng taong tulad mo. Bihira na lamang magkaroon ng taong tulad mo.
Sana magpakita ng awa ng Diyos sa mga taong gumawa at ng mali sa iyo. Sana ikaw ay maging modelo sa mga kabataan upang maging pag-asa ng ating bayan. Sa huling sinabi ni Padre Florentino, kinuha na niya ang mga alahas ni Senyor Simon at tumungo sa karagatan kung saan palaging pinagmamasdan ni Isigani. Manatili ka sana sa may